Para ipaliwanag ang proseso ng impeachment trial ni VP Sara Duterte na naantala dahil sa ilang priority concern ng Senado, kausapin natin si University of the Philippines College of Law Assistant Professor Michael Q. Jr. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rafi, at sa mga nanonood. Apo, paano po makakaapekto sa impeachment trial ni VP Sara Duterte yung crossover ng 19th Congress at 20th Congress? So, objectively, dapat hindi siya nakakaapekto. Although nakikita natin na nakakaapekto siya now kasi pinagdedebatihan kung pwede nga bang mangyari yon na may crossover. Sa Constitution, wala namang distinction between Congresses. It assigns the responsibility to the Senate as an institution. And so, dapat hindi maapektuhan ang pag-hold ng trial. Dapat magkaroon ng trial whether it's by the members of the 19th Congress na hindi mangyayari kasi in this case, most likely the 20th Congress. Ano po implikasyon ng delay sa impeachment trial ni VP Sara Duterte? May posibleng paglabag ba ito sa konstitusyon? Keyword kasi yung forthwith. At talaga bang may delay or lehitimo naman yung rason ng Senado na may mga usapin pa silang mahalaga na dapat tapusin? So, ang klarong paglabag sa konstitusyon dito ay kung hindi magkaroon ng trial at all. Yung delay ay kailangan pa nating suriin ng mabuti kasi yung meron namang diskresyon ang Senate pagdating sa timing, although the Constitution does say forthwith, which means without undue delay. No? So in this case, kung makikita natin na ang delay ay hindi na justified, then it's possible na mayroong transgression. But right now, hindi pa natin masabi kasi meron namang justifications offered. Pero sa tingin nyo kaya sapat na yung kahandaan ng mga senador at mga ebidensyang hawak para sa gagawing impeachment trial? Sa tingin ko handa naman lagi ang mga senador kasi itong prosesong ito ay parehong legal at political. So they will exercise their judgment as senator judges and representatives of the people. Yung ebidensya ay makikita natin as we go through the trial, no? Kasi yun hawak talaga siya ng prosecution at kung ano yung ipipresenta nila based on the articles of impeachment na inihain. Ginagastosan po yung mga ganitong impeachment trial. Gaano ba kahalaga at sino yung tunay na makikinabang dito? Ang nakikinabang dito ay ang taong bayan kasi napakamakapag ng mga impeachable officers. Kaya nga ito yung special na pamamaraan sa pagtanggal sa kanila kung nararapat. Kung kaya't dapat invested ang taong bayan kasi after the election, ito na lang yung pamamaraan natin na i-hold accountable itong mga matataas na opisyal na ito short of other liabilities. Ito yung process of removal. Ngayon po pinagdidebatihan nga yung crossover ng 19th to 20th Congress. Posible kayang gamitin ito ng depensa para ipawalang bisa kapag nagsimula na yung trial sa 20th Congress? It will be raised, of course, and I think there might be motions made upon this. Pero the Senate will have to resolve it when they're confronted with that question. Once it's resolved, hindi na makakaapekto yan dapat sa impeachment trial. Pero makakatulong po ba kasi ginagaya natin, di ba, yung sistema ng Kongreso sa Amerika? Sa Amerika kasi nangyari na ito, nag-crossover yung investigasyon mula sa isang Kongreso papunta sa bagong elected na Kongreso. Nangyari daw ito. Posible itong magaya ba ulit ng Philippine Congress? Yes, kasi we take guidance from the experience of the USA kasi doon nanggaling yung konsepto, although merong sariling pag-iisip ang ating Senado. Kaya dapat isipin na hindi siya really about which Congress. This is about which institution. And in this case, there's just one Senate. May mga alyansa na po hindi ba? Alam natin kung sino yung mga kaalyado ni VP Sara going into the 20th Congress, yung bagong mga elected na officers. Pero masisway kaya ang mga ito pag may mga bagong ebidensya at kung anong reaksyon ng publiko kapag nagsimula na yung trial? Sa kung masisway, hindi natin masigurado. What we can say is they take an oath, right? And their own rules say na they should be politically neutral. So makikita naman ng publiko yan kasi this is going to be televised, open to the public at susuriin ng publiko kung hindi faithful to their oath itong mga senator judges na nakaupo. Alam naman po natin yung nangyari kay Pangulong Estrada noon, hindi ho ba? Malaki yung naging epekto ng reaksyon ng publiko. Gaano po kalaki yung role dito ng public kapag sila'y nanonood at nagre-react dun sa mga nangyayari sa kung matuloy itong impeachment trial? Sa tingin ko, formally, walang role yung opinions dito sa Dapat, trial oho. kasi ebidensya. Pero I think dahil ang impeachment, sabi nga natin, hindi lang siya legal but also political.
At yung mga kaya nga ang nagsisit in judgment sa impeachment ay senator judges, hindi mga huwes from our courts. Kasi ina-acknowledge niya na they make their judgment, whether conviction or acquittal, based on how they appreciate the grounds. No? At kasama sa appreciation ng grounds na yan, yung pananaw ng publiko. Kasi halimbawa, betrayal of public trust. So yung publiko yung na-betray. So from their perspective natin titingnan kung i-convict o i-acquit ba yung ating nasasakdal. Although of course, bahagi ng trabaho ng Kongreso yung impeachment process, trabaho din nila yung paggawa ng batas. So paano kaya maapektuhan yung paggawa na ng batas ng 20th Congress, lalo ng Senado, kapag nagsimula ng impeachment trial? So pwede naman isabay yun. In fact, makikita natin sa rules ng Senate no, na 2 o'clock nagsisimula ang impeachment trial. Before then, meron tayong experience na yan. So like in days na hindi sila in session for legislative work, may nagko-committee meeting pa rin sila. Pwede nilang gawin yung kanilang legislative work in the morning. So hindi balakid na may impeachment trial doon sa kanilang legislative work. Okay, so abangan natin ang susunod na kabanata. Ika nga. Maraming salamat po, University of the Philippines College of Law Assistant Professor Michael Tew Jr. Thank you.